Ngayon, pagdating ho sa impeachment, mga bossing, eto na. Akala nila, dahil nabawasan ng 2 yung Congress, no? Yung prosecution panel, ay mas dumali ang buhay nila. Yun pala ho, mga kababayan, mas humirap pa. Mas bumigat pa po ang prosecution panel. Alam nyo ito naiisip ko dyan ano? Siyempre mga senador po na mga judge, tapos yung mga congressman naman po na naghahabla o nag-ano ng impeachment. Magpapalitan po ng usapan yan Talagang ang tumatatak po sa isip ko, mga kababayan, si Robin Padilla. No? Si Robin Padilla, ano kaya ang magiging galaw ni Robin Padilla? Makikipagpalitan kaya siya ng usapin o sa pakikipag-usap, or tatahimik lang siya, no? Sa usaping ito, mga bossing. Kasi nakikita ko kung paano humarap, makipag-usap at makipagdebate yung isang Robin Padilla. Minsan hindi niya alam yung kanyang mga sinasabi. Kagaya na lang yung kay Senator Coco Pimentel, kung naaalala nyo. Diyan sila sa Senado. Meron silang pinagdedebatehan, no? At pagkatapos biglang humingi ng pahingi ng kodiko si Robin Padilla. Kinuha, inabot sa kanya. Binasa po yung pagkahaba-haba na libro, mga kababayan. Sabi ni Jesse Diaz, alam ko na kay Binoy, I move. Sabi ni Lilian Llobrera, kakain lang si Robin. Si Padilla, kakain lang sa Senado. O halos kayo alam nyo na kung ano gagawin lang ni Senator Robin Padilla Biruin mo, humawak pa, humingi pa ng libro. Pengin libro! Babasahin ko yung aking sinasabi. Pagkahaba-haba po nung binasa, wala naman pong kinalaman doon sa kanilang pinag-uusapan at pinagdedebatehan. Di po ba? Mga kababayan, sabi ni nagagalit si Joshua, masangkay, walang kwentang vlogger. Kaya pala 4,000. Ano yan? 4,000 DDS ang nanonood dyan? Kaya pala nandiyan kayo. Baka magalit kayo. Sandali lang. Dinidiscuss lang natin ito. So ngayon, sabi ni Inday Sara Duterte, mga kababayan, understandable naman daw kay Leila De Lima at Chel Jokno na they have been very vocal anti-Duterte since birth. Simula pinanganak si Duterte, De Lima. Kilala na nila yung mga Duterte? Ano yun? Sanggol pa lang? Ayoko doon sa sanggol na yun, si Duterte. Ganon, grabe naman ho yun. No? Kasi kayo, ma'am, hindi naman po kayo aayawan. Hindi naman po kayo aayawan ng sambayan ng Pilipino kung tama at maayos lang yung mga ginagawa nyo. Kagaya na lang po ng mga pagsagot-sagot. Di po ba? Yung mga pagsagot-sagot ninyo, parang mga hoodlum po Yung tipo bang, pagka hindi kayo panig sa amin, dadanak ang dugo. Pero mo yun, patayan, miski ho sa dating Pangulong Duterte. Miski ho sa dating Pangulong Duterte, mga kababayan, wala tayong ibang narinig doon. Pati COA nga, di ba? Naalala nyo? Pati COA, mga bossing, kung ano-ano sinabi, pati Pope. Yan po ba yung gugustuhin ng mamamayang Pilipino? Noong una, nabulaga kami. Uy, grabe, lalaban sa droga. Itong tumatakbong presidente na ito. Bulaga kami nun Di po ba? Sabi natin, Duterte! Duterte! Kaya lang po, habang tumatagal ang panahon, parang nagiging hilaw lang po kayo. Parang wala naman pala kayong mga ipinaglalaban talaga. Yung pangako ng dating Pangulong Duterte na 6 na buwan, ubos ang droga, hindi naman po nangyari. Yung mag-jet ski, alam namin, hindi yung ibig sabihin niya mismo. Hindi siya mismong literal na mag-jet ski. Pero, ang ibig sabihin nun is, titindigan niya yung West Philippine Sea.
Walang nangyari. Di po ba? Mas nakapenetrate ho yung mga China o yung China sa panahon ni dating Pangulong Duterte kasi hindi pinipigilan. Kasi ho, lagi lang tayong nakasunod sa kanila. Naipanalo. Yung sa UNCLOS ni dating Pangulong Aquino. Kaya lang natapat kay dating Pangulong Duterte nung lumabas yung papel. Hindi ipinaglaban. Hinanapan tuloy kayo ni Daisy Abenoja yung bigas na 7 pesos. Anong nangyari? 70 per kilo daw. Yun yung mga dahilan kung bakit umaayaw yung sambayan ng Pilipino sa inyo. Di ba? Wala pa sa mapa si dating Pangulong Duterte to become president ay anti-Duterte na talaga si Secretary De Lima o Congressman De Lima. Salamat Junior Junel Domingo sa inyong super sticker. Sabi ni Lester, subukan ang sinasabi ni Roque. Kung talagang dadanak ang dugo, baka dumanak ang syumod. Hindi, mamaya na natin pag-usapan yon. Di ba? Yan po, yung ilan lang sa dahilan kung bakit inaayawan ngayon si dating Pangulong Duterte. Mismo nga ako, mga kababayan, nakasuporta ako sa kanila. Nakasuporta po ako dati sa kanila, mga bossing. Kaso biglang isang araw, nagtayo ng entablado. No, doon sa Davao. Nagsalita, may adik tayong presidente. Ako, kinakabahan ako noon eh. Kabado ako, baka may maipakitang ebidensya eh. Sabi ko, alam nyo sabi ko, kapag ka itong pinakita nilang ebidensya ay habang Pangulo na si Pangulong Bongbong Marcos, tapos naipakita nila na nagdudurog at mayroong may video. No? Babaklas agad ako ng suporta. Tatanggalan ko agad ng suporta ang Pangulo. At sasapi ako sa kanila. Kaso mga bossing, wala. Pagkatapos nung pagsisigaw ni dating Pangulong Duterte nung hindi pa siya nakukulong. Pagkatapos ano sabi ng PIDEA? Wala pong katotohanan yung sinasabi. Wala po sa listahan. Tapos ano ginawa nila? Sinundan naman nila ng PIDEA leak sa pamamagitan ni Bato de la Rosa, mga kababayan. Akala yata nila uubra, kakagatin ng taong bayan. Hindi, pinagtawanan lang ho sila. Yung pattern po na yon, mga bossing, hanggang ngayon po na nakikita natin. Ramdam natin na gusto pa din nilang maagaw ang posisyon. No? Na yung pag-agaw ng posisyon at pagbaba ni Pangulong Bongbong Marcos lang ang nakikita nating way nila para hindi na sila ma-impeach, para hindi na magpatuloy yung pagdurugo. Kasi ang dami pong nakikita, mga boss eh. Ang daming gustong malaman ng mamamayang Pilipino, lalong-lalo na ngayon, pondo ng bayan. Nagugulat po sila siguro. Bakit may mga ganito? Kasi nung panahon daw ni dating Pangulong Duterte, wala siguro mga tanungan. Mayor si Inday Sara Duterte, per year, 460 million confidential funds. Ilang taon ho yun, mga kababayan? Siguro hindi sila sanay, lalo na nung panahon na yun na natatanong sila. Di po ba? Ngayon, lalong humirap at bumigat yung laban nila. Dahil po yung dalawa na yan, mga kababayan, bilang prosecution panel, hindi ko naman po sinasabi na hindi matalino si Congressman Jill Bongalon, mga bossing. Di ba? Pero kahit papaano po, mas mabigat itong dalawa na to. Di ba? Mas mabigat. Kaya po nakakahiya, mga senators, nakakahiya sa taong bayan. Kung boboto kayo ng impeachment at hindi nyo ibabase doon sa mga ebidensya at ibabase nyo lang dahil kaibigan nyo si Inday Sara Duterte. Nakakahiya sa sambayan ng Pilipino. At alam naman natin
mga boss chipa mo sir, na ila-live telecast 'to, 'no, ipapakita sa mamamayang sa mamamayang Pilipino. 'Di po ba? Para witness tayo, 'di ba? Ano ba yung mga ebidensya? Sino ba yung mga witness? Oh, makita din natin, mga kababayan, yung maisasagot nung mga senador. Kasi po, kapagka yan, yung tipo bang, boto lang, boto, o sige bumoto na ako. Pero wag niyo lang sabihin kung bakit o wag niyo na akong tanungin kung bakit, binoto ko na ma-impeach si Inday Sara Duterte. Lugi tayo dun. Uy, nagagalit si Jason Emberso, paulit-ulit. Bobo ka, bobo ka, bobo ka. Bobo ka ang bulaklak, lalabas ang reyna. Sasayaw ng cha-cha. Boom tiyaya, boom tiyaya, boom ye. Ang dami ko ng tinapik dito, paulit-ulit ka lang. Bubo ka, bubo ka, bubo ka. Wala ka ba yung maisasagot? Ipaliwanag ninyo. Oh, yung mga DDS, Mark, hindi ako agree diyan sa sinasabi mo. No? Ganito, hindi mai-impeach si Inday Sara Duterte. Kasi ganito, yung mga resibo na ipinakita, ganito, ganyan. Eh walang katotohanan, ginawa lang ng Congress yun. Paliwanag niya, bubo ka, bubo ka. Bubo ka ang bulaklak. Ganyan ho ang mga typical na mga DDS, mga kababayan. Dahil hirap silang sumagot, hirap ipaliwanag, hirap ipagtanggol yung kanilang mga iniidolo, kaya po magpapaulit-ulit lang ng sasabihin niya, bobo ka, bayaran ka, o magkano bayad sa'yo. Ganyan lang ho. Yan ang paulit. Adik ka, bangag ka. Yan lang ho. Paulit-ulit nilang sasabihin mga bossing. 'Di ba? Kasi wala. Ni mismo doon sa kanilang mga iniidolo, wala po silang makuha o marinig na pagpapaliwanag. Kaya ano ipapaliwanag sa atin yung mga yan? 'Di ba? Wala, bubo ka. O, pampataas na lang ng views.